Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga tinapay. Praise God. Welcome back bro. Hindi natin hindi nagpakita. Nakapag-absent ako mga kapatid ng isa. Kamusta bakasyon bro? Ayun, actually, anniversary yun ng bayo ko, nung kanyang asawa, ika-10 taon. So, sinama kami. Oo, so nakapagdala ng konti ito paano. Tapos after that, bakasyon sa Ilocos, diretso sa Baguio sa ating Sino ba yun? Yung kapatid ni Jude, Mimisi. Okay. At saka syempre, belated happy birthday bro. Amen. Oh, thank you. Meron po ay 27 years old na. Oo, aka-27 ko. Yes. Okay. Hindi natanda. Okay, welcome back mga kapatid sa isa na namang episode Amen. ng Usapang Tinapay. Tayo po ngayon ay nasa first Sunday of Lent at pinagdiriwang din po natin yung pontifical work of Saint Peter the Apostle or Opus Sancti Petri. Amen. At ngayon naman mga kapatid, para sa pagbibigay ng mensahe para sa ating unang pagbasa, Brother Jack. Yes, mga Yes. kapatid. So, sa ating unang pagbasa ay sa unang aklat ng Lumang Tipan, sa Genesis, sa Genesis. So dito, parang hindi man parang dito ay pinaliwanag dito ng ating Panginoon yung paghulma o paghubog ng tao. Amen. Binanggit dito na tayo ay hiningahan ng Panginoong Yahweh. Saan? Sa ilong. At dito merong nilikha ang ating Panginoon na dalawang tao. So kilala natin 'yon, sina Adan at si Eva. Maraming mga sinabi ang ating Panginoong Yahweh sa mga taong ito, sa unang taong ito, sa lumang tipan na to. So marami siyang reminders, marami siyang babala. Pero meron isang malupit na tuso na nagpakita kina Adan at Eva, Ito daw sinasabi sa aklat na to, sa Biblia na to, siya daw yung pinakatusong hayop na ginawa daw ng Diyos. Yung ahas. Napakatuso talaga nito kasi alam ng ahas na to na wala pang kaalaman itong sina Adan at Eva. Ang meron nandito sa dalawang taong ito is yung sumunod at pakinggan si Father God. Amen. So kung mababasa natin sa aklat ng Genesis, sa verse 16 and 17, may sinabi dito si Panginoong Yahweh na galawin niyo lahat ng punong kahoy, lahat ng punong halaman, galawin niyo, wag lang yung isang punong kahoy na ito yung puno ng kaalaman sa tama at mali. Actually mga kapatid, mga brothers, dalawang puno ang meron doon na nakatayo sa may Eden Garden. So yung unang puno is ito yung puno ng buhay. Yan. Ang pangalawang puno is ito yung punong kahoy na kaalaman sa tama o mabuti at masama. Ano yung kaibahan nun? So yung punong kahoy ng buhay, ito yung nagbibigay buhay. Eternal life. Eternal life. Tree of life. Tree of life. Tama ka dyan, bro. Pangalawa, yun nga yung kaalaman sa mabuti at masama. May sinabi dito si Panginoong Yahweh na babala, sinabi sa dalawa na, yun nga, nasabi ko kanina, na huwag nyo gagalawin ito. So ngayon, itong tusong ahas na to, matalino talaga. Ang talino kasi nadinig niya na sinabihan ni Father God, yung dalawa na huwag gagalawin yun. Tinesting nitong ahas ito, yung dalawang taong yun, si Adan at Eva. So, tinukso niya yung dalawa. Ang kinausap pa yung babae, si Eva. Sinabi kay Eva, totoo bang may sinabi sa iyo ang Diyos na huwag mo daw gagalawin Totoo ba? Totoo? Ito naman si Eva. Tusong-tuso. Oo, tuso. Tuso talaga din. Pinakinggan niya yon. So ngayon, tinukso ng ahas si Eva na, sige nga, kung gagalawin mo yon, may mangyayari kaya. So ginawa ni Eva, natukso siya. So ginalaw nila hanggang sa namulat yung dalawa. Sinirpan ni Eva kay Adan, kinaan nila yung punong kahoy na yon, yung bunga na yon. So hanggang sa nagkaroon sila ng kamulatan. Nagulat na lang sila nung sabi ng Diyos Ama, bakit ka may taklob sa iyong katawan? Natago sila. May daon daw ng igos. Tinakpan nila yung ibang parte ng katawan nila, nakaganyan. Nahiya na, nagkaroon na sila ng kaalaman, marunong na sila mahiya. So, dito, ang tao is talaga madaling matukso.
once na nabulungan ka ng sabihin natin bad influence, no? Susul. Masusulsulan ka, ikaw naman, makikinig ka, papakinggan mo, i-challenge mo, no? Kaya dito sa ating mundo, mga kapatid, maraming ganyan. Kailangan lang din natin pakinggan kung yung papakinggan mo ay tama ba o yung sa kabilang tenga mo ba is mali ba. Oo. No, meron ngang kasabihan na isa sa mga natutunan ko mga brothers, no. May dalawang angels na magbubulong sa iyo, kaliwat kanan, yung good and bad angels. Ang bad angel, bubulungan ka niyan, malakas ang boses. Oo. Wow, Gerald! Kainin mo yan, masarap yan. Yung pagkain yun pala, panis na. Oo. Magbubulong sa kaliwa, isang good angel, wow, Gerald, mahina lang, maluma. Mahina. Panis na yan, sasaktan siya mo, magdudumi ka dyan. Pero mas pinakinggan mo yun kasi gutom ka. Pinakinggan mo yun. So, kailangan natin magpasya kung ang decision ba natin tama at mali. Amen. So maraming pagkakataon sa buhay natin na talagang matutokso tayo. Sa mata, sa pandinig, lalong-lalo sa gawa, mga brothers. Amen. Mahirap yan kasi tayo, marupok lang tayo Marupok lang tayo. Once na makita tayo ng maganda sa paningin, masarap sa paningin, at yung kumbaga makata sa paningin, tayo matetempt tayo entertain natin, which is alam naman sa sarili natin, mali yun. Amen. Yun. Kaya yun ang aking reflection, mga kapatid, sa Amen. unang pagbasa. Praise God. Nice one. So, Brother Jen, no? Sa kwento na nabasa natin yun sa Bible na yun. So, kitang-kita dyan yung yung style nung serpent, ang una mo niyang itinanim, pagdududa. Duda. Hindi kasi sinungalingan yung sinabi niya, di ba? Tama. Ang sinabi niya lang, totoo bang sinabi? Di ba? Totoo ba? So, kumaga parang isang ring reminder sa atin, huwag natin pagdududahan yung bili ng Diyos sa atin. Amen. Kasi once na pinapasok natin yung duda, nako, katakot-takot na Tama. kalokohan na mangyayari sa atin yan. So, pag lumalabas din dito, dapat magtiwala ka kumbaga, nagduda ka, sabi mo, nagduda ka, hindi ka rin nagtiwala. Nagduda ka kasi mas pinakinggan mo yung sulsol ng isa. So, ibig sabihin, wala kang tiwala sa ating Panginoon. Mas pinakinggan mo pa yung sulsol na talagang na-scam ka. Amen. Nice one. Thank you. Amen. Praise God. Praise God. So, okay mga brothers, na tayo sa ikalang pagbasa Amen. na i-reflect ni Brother Mark. Brother Mark? Okay, so dito sa ating ikalawang pagbasa, sabi nga ni San Pablo sa mga taga-Roma, meron dalawang taong binanggit dito, no? Si Adan at saka si Jesucristo. Amen. So si Adan, syempre binanggit ni Brother Del kanina, no? Kasi nga sa may Genesis, no? Kasama niya si Eva. Siya yung sinasabi nating sumuway. Kasi pumayag siyang matukso no? Pumayag siyang matukso at magkaroon ng kasalanan. Kaya nasimulan yung kasalanan. Yes. No? Sumuway siya at sunod-sunod na yung naging kasalanan. No? At dito naman kay Kristo, siya naman yung sumunod, no? Yung pagsunod sa ating Panginoon. Nung sumunod siya, naligtas. Siyempre sumunod na rin yung ibang tao, naligtas na rin yung lahat. Yung ibang taong sumunod sa kanya. So kitang-kita mo yung difference, pagsuway at pagsunod. Nung sumuway, nagkaroon ng kasalanan. Nung sumunod, naligtas ang mga tao. No, so, doon mo makikita na tayo bilang mga tao, no, kasi diyan papasok yung original sin natin, no? Yes. May sinasabi kasi tayong original sin na nagmula pa talaga sa kanununuan, no? Na alam natin sa sarili natin na tayo may tendency tayong magkamali, magkasala, maging makasarili, maging judgmental o kahit anumang kasalanan yan, meron tayong tendency na ganun. Pero, ang sinasabi nga sa atin sa Bible, hindi doon natatapos ang lahat. Hindi sa pagsuway ni Adan, kundi may huling salita pa yung ating Panginoon na pinatunayan naman ni Jesucristo na siyang sumunod, no? Na siyang nagbigay sa atin ng pag-asa at sinabi sa atin na
yes, makasalanan tayo, pero hindi pa huli ang lahat. Yes. Pwedeng ang magbago yung buhay mo. Mm-hmm. Andito ako sa Hesus Kristo. Sinunod ko yung ating Ama, no? Ikaw, kayang-kaya mo din gawin yun. At masimulan yung bagong buhay para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. So, nakakatuwa na tayo bilang tao, kasi minsan iniisip natin, wala na tayong pag-asa. No, ganito na lang siguro ako, lagi na lang siguro akong magkakasala. Or, hindi natin alam na mali pala yung ginagawa natin. Yes. No? Kasi ma-appreciate lang natin yung mga kamalian natin. No? Doon lang natin malalaman na mali tayo pag nalaman na natin o napalapit tayo sa ating Panginoon. No? Kasi, tuturuan niya tayo eh. May mga sinasabi siya na dapat at hindi dapat gawin. No? Na tayo may free will. Nga, yung gaya nung pinag-usapan natin last week, para piliin, para mag-decision. Gaya nga sinasabi ni Brother Gerald kanina. Pero yung mga decision na yun, napakalaki ng epekto nun. Yes. No? Hindi ibig sabihin na ako gumawa ko ng kasalanan, sarili ko lang yung maapektuhan. No? Kasi may mga anak ka, may mga pamilya ka, may mga kaibigan ka, may mga magulang ka. Example, na aksidente ka. Kaya mo dalhin yung sarili mo sa ospital. Ikaw lang ba yung mag-iintindi sa sarili mo? Oo nga. No? Sobrang basic na malalaman natin doon na tayo, pag tayo gumawa ng kasalanan, affected lahat. No? Pag ang mundo ay gumagawa ng kasalanan, affected tayong lahat. Hindi lang sige, gagawin ko to kasi wala man akong pakialam dyan. Basta ako, mayaman ako, bahala na. Pero ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, kung ano man yung ginagawa mo, hindi lang ikaw yan. Hindi lang ikaw ang makikinabang dyan, hindi lang ikaw ang maapektuhan yan. Kaya dapat, maging matalino tayo sa pagdesisyon. No? Huwag natin gayahin yung ating kanununuan pa na si Adan at si Eva na yun, nagpapadala sa mga tukso, nagpapadala sa mga sulsol. No? Kasi importante na tayo, kailangan gamitin natin yung wisdom na tinuturo sa atin ng Panginoon. Yes. Kasi nga, binigyan tayo ng kaalaman. Sabi ni Brother Agil Gaya, ng karunungan para piliin ang tama. At kailangan piliin natin lagi ang maging mabuti, maging mapagmahal, maging positibo, maging gaya ng ating Panginoong Hesukristo na talagang naging matuwid. No? Pinakita niya sa atin yung halimbawa ng pagiging mabuting tao, maayos na tao, at matuwid na tao. Kasi yun yung way para makarating tayo ng langit. No? Kasi kaya nga siya bumaba dito sa lupa eh. Binigyan niya tayo ng concrete example kung ano ba yung mga dapat nating gawin. Yes. No? Ang ating Panginoon, hindi siya nagpakasarap dito sa lupa. Kitang-kita nyo naman. Hirap na hirap. Hirap na hirap. No? Nag-serve, bata pa lang. Alam na niya kung ano ba yung purpose niya. No? Lagi siyang nasa templo. Nung nagkaedad na mga 30, nagsimula siya ng ministry niya. Tapos saglit lang, naikalat niya yung mabuting balita, naipaalam niya sa lahat kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon, na bago yung isip nating lahat ng ating Panginoon ay mapagmahal at hindi mapagparusa. So, napaka-importante na alam natin kung sino yung dapat nating gayahin. Si Adan ba o si Hesukristo? Ang sumunod ba? Ang magpasaway ba o ang sumunod? Amen. Tsaka dito, Brother Mark, no, kasi nga, nabanggit si Adan at si Kristo. Diba, si Adan, sila kumbaga tumanggap ng unang kasalanan. Yun. Pero sa panahon ni Kristo, sa bagong tipan,
Diba? Kabaliktaran naman. Kabalik. Kumbaga, ang ginawa ni Jesus, siya yung nagligtas sa atin Oo, sa kasalanan. Yun. Sa paanong paraan, binuwis niya ang kanyang buhay. Mm. Di ba nga, sa lumang tipan, pag nag-aalay doon, mga baka, mga tupa, kambing, no? Pero sa panahon ni Kristo, buhay niya. Oo. Kaya Sariling si buhay niya. Jesus Christ yung tinatawag na the Lamb of God. Yan. Yung sariling buhay niya, dugo, katawan, ang inalay niya para maligtas nga tayo doon sa kasalanang mana. No, kasi nga, talamak na yung mga kasalanan eh. Iba't ibang klaseng kasalanan na nangyayari. Maraming pagsamba sa mga iba't ibang Diyos-Diyosan. Maraming kasalanan. Kaya ito, si Jesucristo, sinagip tayo sa lahat ng kasalanan na nagawa simula in the start. Amen. Nice, Praise nice. God. Let's go. Thank you, thank you, thank Praise you. God. Okay, so yun, tapos na yung first reading at saka second reading natin. Ang galing na. Amen. So, nakita natin kung ano ibig sabihin yung reflection sa first reading kay Adan at kay Evan. Sa second reading naman, kay Adan at saka kay Jesus Christ. So, ngayon naman, dumako tayo sa gospel na bibigyan naman ng reflection ng ating kapatid na si Brother Fernand. Okay. Yung ating gospel ngayong gabi ay mula sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11. So, yung kwento ng gospel natin, it is about the second Adam, which Second is Adam. si Jesus Christ, no? Pinapakita sa kwentong to na kung saan ang unang Adan ay nabigo, pinapakita naman yung tagumpay nung ikalawang Adan. At syempre, makikita rin dito yung matinding debate sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo at ng demonyo. Diablo. So, doon sa unang part ng kwento, after na mabautismohan si Jesus Christ, di ba? Na-receive niya yung Holy Spirit, dinala siya sa ilang or sa disyerto. Amen. At siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. So, kagaya din ng mga naunang kwento sa Bible, no? Yung 40, napaka-significant talaga sa Bible niyan. Si Moses, 40 days sa Mount Sinai. Yung mga Israelites, nagpaikot-ikot sa disyerto sa loob ng 40 taon, ano? Pero si Jesus Christ, no? Ganun din, 40 days. Ni patak ng tubig, di siya uminom. So, syempre, aware yung demonyo sa nangyayari dahil lang binabantayan lang naman yan yung mga mabubuting tao, no? Hinintay niya yung kung saan pinakamahina na yung katawan ni Jesus Christ. Dahil pagod na siya, oho na, no? As in, yung mga crack-crack na yung mga labi niya. Siyempre, tao yan eh. Nagkatawan tao siya eh, no? Gutom. Hydrated. So, eto na, nakita na nung kalaban, yung sitwasyon. So, sabi niya kay Jesus Christ, gawin mo tinapay yung bato na yan. Di ba? Yan, nagugutom ka na eh, no? Dito isinilang yung ating tagline. No? Anong sagot ni Jesus Christ? Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Diyos. No? So, Bye! napaka sa amin itong na to. Itong nilalaman ng gospel na to. Favorite verse. Special sa amin yan kasi paboritong verse namin yan dito sa usapang tinapay. Nakatatakos damit natin. Oo. Tapos sumunod, ang ginawa naman ni Satanas, iniakit niya si Jesus Christ sa tuktok ng templo, no? At sinabi kay Jesus, magpatihulog ka. May mga anghel na naka-assign na para saluhin ka, hindi ka hayaang madapa niya. Joke na naman. Oo. So anong maging sagot ni Jesus Christ? Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. And sa huli, ang sabi ni Satanas, kung luluhod ka at sasambahin ako, ibibigay ko sa'yo lahat ng kayamanan dito sa mundo, lahat ng At anong maging sagot ni Jesucristo, di ba? Lumayas ka sa Satanas, ang dapat mo lang sasambahin ay ang ating Panginoong Diyos. So, ano yung ipinakita ni Jesus Christ dito? Nakipag-argumento ba siya word for word? Nakipagsuntukan ba siya? Di ba? Hindi. Ang lahat ng panunokso na ibinigay ng demonyo, ang isinagot niya, nasusulat. 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 So ano yung gustong ipakita ng ating Panginoon? Lahat ng kailangan nating panlaban sa tukso, nakasulat na. Amen. Bago pa lang ipanganak si Jesus Christ dito sa mundo,
iniready na ni Yahweh yung mga sandata na Oo. kailangan nating gamitin. Mhm. So, ito ay magandang tip sa atin na mga makasalanan na every time na tayo matutokso, every time na tayo nililinlang ng kalaban, meron tayong pwedeng takbuhan. Amen. Ang ating Bible. Yes. Yung salita ng Diyos na hindi nakukurap, no? Na hindi nasisira dahil yan ay salita ng Diyos. So, kung sa kwentong ito, ipinakita na napagtagumpayan ng ating Panginoon yung panunokso sa kabila ng sobrang tinding hirap na dinadanas niya, siya ay mahinang-mahina dahil 40 days na siyang hindi kumakain at umiinom. Tayo, kaya nating labanan ang tukso. Amen. No? Sa paanong paraan? Siyempre, hindi sa kakayahan natin, kundi hihingi tayo ng tulong sa Diyos. Kasi si Jesus, hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya. Di ba? Hindi, kahit konting kapangyarihan, hindi siya nagpakita eh. Yes. Umasa siya sa kapangyarihan ng Ama, sa salita ng Ama, na iyon ang magliligtas sa kanya. At pagkatapos mga kapatid, ano ang nangyari? Pag alis ng demonyo, nagdatingin yung mga anghel. Pinaglingkuran siya, pinakain siya. Kasi naging tapat siya sa ating Panginoon. Amen. Diba? Amen. O, bro, sa tingin mo, kasi di ba ang daming tukso na binitawan ng demonyo kay Jesus. No? So, ano sa tingin mo na ginawa ni Kristo para labanan niya yung mga ganung tukso? Well, yun nga, ano? Hindi siya umasa sa sarili niyang kakayahan. Okay. Hindi siya gumawa ng sarili niyang argumento. Umasa lang siya sa salita ng Diyos. Okay. Na alam niya na mapagkakatiwalaan, alam niya maaasahan. Dahil salita ng Diyos yun eh. Hindi yun magkakamali. So, proof yun na ang salita ng Diyos ay super powerful. Yes! Powerful. Oo, hindi mo na kailangan mag-exert ng effort. No? No, miski magbasa ka na lang dito ng Amen. kahit ilang verses, kahit anong verses Yes! pala. Oo, sigurado. Oo. Sigurado magagamit mo yan panlaban sa tukso. Kasi tayo ba naman, linggo-linggo, araw-araw tayo nagbabasa ng Bible. Paano ka hindi lalakas? Oo. No? At saka, to think mga bro, na tayo ay malimit yung magbasa, nag-LBS pa. Natutokso pa rin tayo. Oo. Eh di lalo na yun. Kung ikaw ay hindi nagbabasa nito, hindi ba? Hindi mo alam, nakalublob ka na sa kasalanan, hindi mo pa alam. Lahat ng tukso dyan, pinatulan mo na. Oh, Yung lahat ng pinapakita ng karunungan ng mundo, papatulan, tsaka entertain mo na. yes. Kasi ano eh, yung pagkapangyarihan mo lang ginamit mo, kulang yan, sabaw yan. Oo, wala yun. Yung mga solusyon na meron ka, no? Kapag walang kasamang dasal, kapag pag hindi ka nagbase sa karunungan ng ating Diyos, yung hindi mo siya hinayaan na siya yung magtanggol sa'yo, Oo. ikaw yung pilit mong ikaw yung umaayos sa buhay mo na ikaw lang, kapos ka, kulang ka, no? Tayo, kulang tayo. Wala tayong solusyon na magtatagal kung hindi natin isasama yung Panginoon. Oh, tsaka hindi lang siya pang tukso itong Bible na to eh. No, ang daming pwede kang mabasa dito regarding sa problema, worry, anxiety, Yes, kahit yes. anong problema, hindi dito na may sagot agad ng Diyos once na magbasa ka. Amen. Oo. Amen. Hindi sapat yung katalinuhan ng tao. Mm-hmm. Okay kung matalino ka tapos nagbabasa ka ng Bible, baka mas maging effective. No? Mas maging effective yung wisdom mo nun. Kesa yung talino mo nagagamit sa ibang makamundong bagay na hindi maganda yung naidudulot. So, Amen. mas i-maximize natin yung katalinuhan natin. Kung matalino na ha, no, kung matalino na. Pero kung, siyempre kung alam mong mahina ka, ang laki na may tutulong ng Bible para mas gumaling ka, para mas yung karunungan mo mas mag-improve at talagang ang laki ng magiging tulong nito sa buhay mo kasi mahina ka na nga eh. Ano pa bang aasahan mo? At yung katalinuhan naman yung sa mga matatalino nga talaga. Nakadami kong kilalang matatalino tapos nagbabasa pa ng Bible. Grabe yung effect sa buhay ng ibang tao. Ay, at naalala effect ko sa si Tito Roy. Okay. Yeah, dati nag-talk siya, no? Ang sabi niya dun sa sa talk, kailangan daw, araw-araw, you try na maka-memorize ng isang Bible verse. Hanga ko sa kanya, Diba? bro. Hindi pa raw mamalayan, as time goes on, ang dami mo nang alam na Bible verse. Para saan daw yun? Siyempre, unang-una,
matutulungan mo yung sarili mo kasi marami ka naalalang verses, di ba? Yes. Marami kang solusyon sa problema. At, syempre, wisdom para sa mga brothers na Correct. naghahanap ng wisdom. Antimano, meron kong ibabato. Ito, sagot sa Sabi problema. sa, Diba? sa ganitong verse. Oo. Grabe, Mm. hanga-hanga din ako nung Galing. pinapalagay. Grabe, mahaba ng verse yung kabisado. Oo. English pa yun. Yun yung sinasabi ni Bro Mark na kung matalino ka, At magagamit mo. Ginamit mo yung Kasi katalino marami para sa ka Bible. masasauli, no? Oo. Hindi naman ibig sabihin na ikaw yung mag-i-interpret ng Bible. Mm. No, hindi yun yung ibig sabihin ni Bro Mark. Kundi, mas Gamitin mo marami yung- kang maaalala na, Oo, na marami verses. kang- Mas magiging effective ka Yes. kung matalino ka at Oo. alam mo yung salita ng Oo. Diyos. Amen. Tsaka yung verse na sinasabi niya, talagang sinasabuhay niya, sa Oo. puso niya. Amen. Ano. Ang galing, no? Amen. Amen. Ayan. Pasok. Pasok. Okay, so tapos na yung first reading, second reading, at saka yung gospel, no? Mm. Puro Adan, Yeah. Eva, Jesus Cristo, Christ. oo. Parang doon lang umikot yung no, yung mga binasa natin. Pero eto, Brother Fernan, pwede bang ibigay mo sa amin kung ano ba yung nakita mo connection ng ating tatlong binasa? Mm. Well, okay. So sa akin, ang nakita kong connection nung mga readings natin para sa misa sa Sunday. It's about temptation and how to solve the problem of temptation. Mm. Amen. Syempre, pinakita dyan yung mga tinukso, Mm. paano sila natukso, at si Jesus, paano niya nilabanan yung tukso. Kasi yung tukso, mga kapatid, tatlong step or tatlong way kung paano tinutukso ang tao. So una, yung lust of the flesh, no? Mukha siyang masarap kainin, Mm. mukha siyang maganda i-consume, no? Mm. Tawag ng laman. Yun yung isang way ng panunokso sa atin. Pangalawa, lust of the aesthetic or maganda siya tingnan. Aesthetic, oh. Parang maganda to. Parang dapat meron ako nito. Naman ito. Oo, parang dapat mapa sa akin to. Oo. And syempre, yung pride, Amen. no? Which is punot dulo ng halos lahat ng kasalanan na meron ng tao, no? Pati yung demonyo, yan yung kanyang unang kasalanan, no? Pride, yes. The sin of the devil is pride. So, paano natin nasabing ganon? So, syempre, doon sa Genesis, una, lust of the flesh, no? Mukha siyang masarap kainin, di ba? Yung mansanas, ang ganda ng itsura niya. Kung mansanas man talaga yon, pero syempre sa translation sa atin, no, mansanas. Nakita ni Eva, uy, mukhang masarap to. Mm. So, in-entertain niya yung panunokso ng ahas. Dahil naman talaga, ang ganda ng prutas, mukhang masarap kainin. Oo. So, pangalawa, yung last para sa aesthetic, maganda yung prutas. No? Masarap hawakan. Mm. Kaya, Mukhang masarap. hinawakan niya. No? Oo. Hindi lang hinawakan. At kinuha niya. Oo. At syempre, yung pride. Kasi ang sabi sa kanya nung ahas, magiging kasing talino ka ng Diyos. Mm. So, napuno ng pagnanasa si Eva, maging kapantay ang Diyos Yes. sa talino. Di ba? So, ganun po tayo inaatake ng panunokso ng kalaban. Mm. Papakita niya sa atin, maganda to. Papakita niya sa atin, masarap to. Or ipapakita niya sa atin, bibigyan tayo nito ng kapangyarihan. Mm. So, anong ginawa ni Jesus Christ para labanan yung tatlong tukso na yun? Di ba nung tinukso si Jesus Christ, ganun din. Yung bato, gawin mong tinapay. So, yung laman mo ang unang tinutukso. No? Mm. Pangangailangan na ng laman mo yun, nagugutom ka eh. Walang epek kay Jesus. Sumunod, iniaksisatore, di ba? Mm. Tinetesting yung kapangyarihan ni Jesus Christ. Kung gagawa siya ng paraan, kung ipapakita niya yung kapangyarihan niya, kasi pinapatalon siya, di ba? Oo. So nga naman, pag tumalon siya, papakita niya may kapangyarihan siya. No? And yung huli, pinakita yung lahat ng kayamanan sa mundo, yung aesthetic niya maganda sa paningin, no? Baka magnasa ka na magkaroon ka nun. Mm. So lahat niya, pinakita ni Lord ang tanging solusyon, magtiwala ka sa Diyos, sa Kanya ka lang aasa,
Huwag mong bigyan ng pagkakataon yung katawan mo na magdikta kung ano yung gagawin mo. Kasi pag ito ng laman, no? Itong ating laman, katawang lupa na to, pag ito na nagdidesisyon, sigurado, kapahamakan na nga aabutin natin. Amen. O, kailangan mga kapatid, ang hinihimok tayo ng ating Panginoong Jesucristo, pinakita niya na kung saan nadapa si Adan, doon siya bumangon. Yung mga pagkakamali ni Adan, pinakita niya kaya nating lampasan. Basta magtitiwala lang tayo sa ating lumikha. Amen. Amen. Praise God. Yeah. Nice. Nice po. Nice. Galing mo na. Okay mga kapatid, Nice. Yes, po. ang ganda ng mga reading natin. Ang ganda ng mga nilalaman nilang mga mensahe. At syempre mga kapatid, yung mga natutunan natin ngayon, kailangan i-apply natin sa buhay natin. Yes. So, Brother Jack, paano mo i-apply yung mga learnings natin ngayong gabi sa buhay natin? Oo po. Dahil unang linggo ng Kwaresma, nabanggit mo nga kanina po, ang 40 ay sobrang symbolic yan sa bayan ng Israel. Kaya nga, Kwaresma 40. Sa buhay natin, siguro narinig natin, life starts at 40. Oo. Sobrang symbolic din yan. Kasi nga, sabi nga daw, ang tunay na pagsubok, wala sa 30, sa 20, pus kasiyahan yan eh. Pero sa pag-40 ka na, diyan ka na. Diyan magsisimula ang iyong buhay. Nakataot pa rin Life ng 40. starts at 40. So sa buhay kasi natin, lahat tayo ay tumatawag sa ating Panginoon, kay Kristo. Amen. Lagi tayong dumadalangin, pinakausap siya. Pero ngayong Kwaresma, si Jesus na ang lumalapit, siya na ang tumatawag sa atin. No? Sa bawat buhay natin, si Jesus, sinasamahan tayo. Kaya ngayong Kwaresma, 40 na araw, siya naman ang samahan natin. Amen. Siya ang samahan natin mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, dati alam niyo yung LOL, LOL, dati, Laugh out loud. laughing out loud, dati hindi ko alam yan, yung laughing out loud na yan. Kasi parang mayroon akong ka-brother na binigyan ko ng joke lang, yung simple joke lang. Yung mga panahon siguro mga more than 5 years ago. Tapos sabi niya sa akin, LOL. Yung play sa akin, LOL. Wala, parang medyo parang na-open ako. Nasaktan ka lang yung LOL. Hindi mo lang ibig sabihin. Hindi ko pa alam ibig sabihin. Siyempre mga panahon ngayon, mga kabataan ngayon, may mga dyan na yan. So akala ko yung word na yun, na-open ako, LOL. Yung pala, tinanong ko, sino may tinanongan ako, laughing out loud to pala yun, para sa mga emoticons ng chat. Ng chat. Pero yung LOL na yun, may nabigyan ko siya ng meaning ngayong panahon ng Kwaresma. So una yung L, listen more. Huwag natin pakinggan yung sarili natin. Huwag natin pakinggan ng problema, pati yung mga plano natin sa buhay. Pakinggan natin siya. Amen. Sa bawat dasal natin, sabi ko kanina, ang Panginoong Hesus, siya na ang lumalapit ngayon. Siya ang nagre-request, siya yung nagsusumamo na, samahan mo naman ako. Ngayong Kwaresma, ngayong panahon ng kanyang paghihirap. Pangalawa yung O, obey more. Kailangan nating sumunod kasi kailangan natin i-overcome yung mga tukso na ito. Pakinggan natin siya. Doon sa ginawa ni Jesucristo, sa nangyari sa kanya sa gospel, tinukso siya ng demonyo, hindi siya nagpatalo. No? Alam niya sa sarili ni Kristo, kasama niya ang Diyos Ama. Hindi ang ginamit niyang bala, ang ginamit na sandata ni Kristo, ay ang salita natin, Panginoon. Yes. Amen. Ang ginawa lang ni Kristo, sumunod lang siya. Huwag kang magpatukso. Kaya nga, may kanta nga mga bro yung kaya kami ng binasa, matahanan. Totoo pala yun. Pag na-entertainment tukso, talagang maraming mawawasak na tahanan. So, obey more. Kasi, dasal ka nga ng dasal, pero yung asal mo, hindi pa rin nagbabago. Amen. So, walang kwenta ang dasal mo kung ang asal mo, ganun pa rin. So, kailangan natin sumunod sa ating Panginoon. At yung isang L is to love more. Love more. So, kailangan beyond our comfort zone. No? Huwag lang tayo mismo doon sa comfort zone natin. So, kailangan natin i-excel yung ating love, yung care, especially ang pagtulong. No? Ika nga, extra mile Extra with mile. an extra smile. Wow. Oo, extra mile with extra smile. Yan, Kasi
pag nag-extra mile ka, kumbaga ang puso mo nakatuon na doon sa sa pagmamahal o paglilingkod mo sa kapwa. Amen, amen. Kasi ang Panginoong Diyos, hindi naman siya nagkulang sa pagsiserve niya ng panahon niya. Pagtulong, mga himala, paggagamot, pagbibigay pagkain, whatever, mga tuwaan. Kasi nga, yun yung extra mile niya. Kasi doon siya masaya sa ginagawa niya. Kaya mga kapatid, mga lol kayo. Kaya yung lol na yon sa buhay din natin. Amen. Tulad nga ng sinabi kanina, nagmisa ako kasi Ash Wednesday. Nagpa-abo ako, sabi nga ng isang pari. May message si Pope Leo Day 14 na yung dalawang bagay lang, yung fasting at yung listening. So, yung fasting natin, so samahan din natin si Kristo sa 40 araw na yan. Kasi nga, si Kristo nga 40 days di kumain eh. Oo. Kayo kaya mga bro, 40 days, walang inom, walang kain. It's not humanly possible. Oo. Pero sa simpleng pagbabawas lang, yung mga pagchichismis ng mga, marami akong kakilala niyan. Ako, guilty ako, sasabihin ko sa pag-iinom. Ayan, maraming kung ano man bisyo, bawas tayo. Yes. Oo, sariwain natin yung paghihirap ng ating Panginoon. Amen. At yung pangalawa, sabi nga ni Pope Leo, yung listening. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi ngayon ng ating Panginoon. Kasi unang linggo ng Kwaresma, maraming mensahe ang ating Panginoon. Marami siyang sinasabi sa atin na magpatawad, repent, linisin mo ang iyong puso. Kaya, sa application ko sa buhay ko ngayon, kada dasal ko, ipagdadasal ko din na nawa, malagpasan itong buong Kwaresma na to, yung lahat ng mga tukso na to. Amen. Yung 40 days na to. Kasi tayong mahihina, tayong aatakihin ng demonyo. Amen. Kasi ang demonyo, alam niya sa sarili niya, hindi niya kaya si Kristo. Kaya ang atakihin ng demonyo, tayong mahihina. Kasi katulad nga nila Eva at Adan, na sila na scam, tayo mai-scam din. So noon pa pala may scam na pala. Scammer na pala. May scam. May pyramiding. Pyramiding. So kasi tayo mahihina, doon tayo atakihin ni Satan. Kaya sa aking buhay, sa aming mag-asawa, sa serbisyo ko sa community, is pagtitibayin ko yung pananampalataya ko, bawat panalangin ko, at yung pagtulong sa kapwa, ay hindi mawawala yun. Amen. Praise God. Amen. Sa iyo, Brother Mark, so paano mo rin siya may apply itong mga readings natin? Okay, so binanggit kanina, si Adan, simula nung nagkaroon siya ng kasalanan, affected lahat. Nagkaroon na rin ng, yun ang simula nung kasalanan, pati mga ng kasalanan, sinabi nga hanggang kay Moises sabihin lahat yun, puro nagkaroon ng kasalanan. So, lagi nating iisipin na yung ating ginagawa, may effect sa ibang tao. Yun. O tayo, magulang, pag nakita ng mga anak natin na hindi tayo nagsisimba, hindi tayo nagdarasal, tingin nyo ba magdarasal, magsisimba ba yung mga anak natin? Siyempre, hindi. Kung ano yung ginagawa natin, gagawin din ng mga anak natin. Pag nakita nilang nag-rosaryo tayo, mag-rosaryo din sila. Kasi, doon nila malalaman, doon ikaw yung magiging halimbawa, ikaw yung magiging simula. Bilang mga magulang, or kung mahirap talagang pakilusin yung mga magulang mo, kung ikaw panganay na anak o isa kang anak na gusto mong magsimula na ang pamilya nyo ay maging mga Diyos, maging katolikong Kristiyano, pwede mong simulan yun. Kasi nga, pag ginawa mo yun, hindi lang ikaw yung makikinabang. Kasi pag nakita yun ng mga kapatid mo, ng mga magulang mo, ang laki ng posibilidad na sila ay mapalapit din sa ating Panginoon. Yes. Kesa naman yung wala na talaga. Kasi ngayon talagang sa panahon natin ngayon, makikita mo, minsan may pamilya talagang, parang hindi na nga kilala. May nakita akong bata, sabi niya doon sa may santo, uy, sino yan? Parang ano yan? Ba't sino yan? Hindi niya kilala. Kumbaga, nakakagulat na may mga ganun ng pamilya. Especially bata, hindi niya kilala yung Panginoon. So, nakakalungkot yung mga ganung pangyayari. Kaya tayo, alam na natin na mahal tayo ng ating Panginoon. Alam natin na siya yung tunay lang
tunay na makapagligtas sa atin, simulan na natin yung mga gawain yun. Yes. At syempre, yung magiging effect nga kasi nun, hindi sa'yo lang, kundi yung buong pamilya mo, hanggang sa yung mga kamag-anak mo, mga kapitbahay mo, hanggang sa dumami na. Kasi yun ang kailangan nating lahat, lalo na sa panahon ngayon. Yung mga nade-depress, yung mga nagpapakamatay, no, ngayon, Ay, oo. mga tumatalon sa LRT, Diyos na, ko, mga grabe, kabataan no, pa, mga diba? kabataan, daling, Marurupok. oo. Isipin na lang natin, kung sana na ipakilala natin sa mga batang to, sa mga taong to, yung ating Panginoon, ganoon din kaya yung gagawin nila. Kasi, nagiging hopeless no? Oo, walang Nagiging matakbuhan nagiging hopeless. May pag-asa. Oo. Andyan yung ating Panginoon. Na kailangan lang malaman nating lahat na meron pang pag-asa at merong Panginoon na Yes. handang tumulong, handang makinig, at handang magbigay ng panibagong buhay sa'yo. Yes. Kasi, napakahirap talaga mabuhay ng sarili mo lamang yung inaasahan mo. Amen. At pag yun ang ginawa mo, yung sarili mo lang yung aasahan mo, mauwi ka talaga sa depression. Malulungkot ka talaga. Ngayon pa, napakahirap ng buhay. No? Kung ako nga siguro, kung di natin ginagawa itong pagbabasa ng Bible or hindi ako member ng community, sa dami ng challenges sa buhay, mapapasuko ka talaga. No, ako maayos. Kung tutusin, maayos pa yung buhay ko. No, kung ikukumpara sa ibang tao, pero paano na lang yung mga taong talagang hindi kilala yung Panginoon? Oo. Kasi, Kaawa-awa. dahil napapasok na dahil nga hindi nila kilala, hindi nila alam, or siguro aware sila pero hindi nila iniintindi. Siyempre makakagawa na talaga ng masama para lang mabuhay. Yes. Lalo na pag sobrang hirap mo, magnanakaw ka talaga eh. Oo. Nako. Kasi may pamilya ka, paano mo papakainin yun? Nagugutom eh. No? May mga anak ka nagugutom. Matutukso ka. Yun. May mga nagiging scammer. No? No? So, napaka-importante po na tayo magsimula ng kabutihan na yon. Magsimula ng liwanag na yon na makakapagbigay din ng liwanag sa ibang tao at yung mga ibang tao din na magliliwanag para mas kumalat na yung liwanag na yun. Kasi ang laki po ng maitutulong doon. Marami na tayong sinubukan. Nagkaroon na tayo ng pera, nawala na tayo ng pera. Oo. Hindi talaga pera ang solusyon para sa kasiyahan. Ang kaligayahan ay nakukuha lamang sa ating relasyon sa ating Panginoon. Amen. No? Kasi tayo, aminin na natin, ang hirap talaga magkaroon ng pera. No? Pero, kung uubo tayo ng pag-asa sa ating Panginoon, na kahit may problema, may mga challenges, andyan yung ating Panginoon para kuhanin yung mga problema natin. No? Para tayo may pagbigyan ng problema at yung lagi nga natin sinasabihin, pag binigyan natin yung problema natin sa ating Panginoon, hayaan na natin siyang mag-solusyon nun. No? So, napaka-importante po na yung maliit na bagay na nagagawa natin ay maging simula para sa ikabubuti nating lahat. At magiging simula para mas mapalapit tayo sa ating Panginoon. Amen. Ganda nito. Okay. So, yan pa eh. Meron pa pala. Huwag natin kakalimutan yung magiging aplikasyon ng ating kapatid na si Brother Fernan. Okay. So, sa akin naman, nakita kong pagiging application ng mga natutunan natin dito sa mga binasa natin. Siyempre, Kwaresma ngayon, kung the rest of the year, tinutokso tayo ng kalaban, lalo tayong tutuksuhin ngayon. Amen. Kasi, marami sa atin, no, sinusubukan nating mag-ayuno. Dahil nga, bilang Katoliko, no, naniniwala tayo na lalalim ang ating relasyon sa ating Panginoon pag tayo nag-fasting at tayo nagdasal. Amen. So, syempre, mag-upgrade din yung plano ng kalaban para matokso tayo, madiskaril. No? Syempre, ayaw niya na mapapalapit tayo sa Panginoon. Kailangan, malayo niya tayo sa ating dakilang lumikha. So, ano yung kailangan nating gawin, mga kapatid? No? Ano yung isang magandang technique para
hindi ka matukso. Palagi, paulit-ulit, sasabihin mo sa sarili mo, I am a sinner. Paggising mo pa lang sa umaga, after mo mag-pray, paalala mo sa sarili mo, ako ay makasalanan. Kapag lagi mo sinasabi sa sarili mo na ikaw ay makasalanan, no? Ang unang-unang mawawala sa iyo, pride. Kasi nagpapakababa ka. Tinatanggap mo na may problema ka. Tinatanggap mo na kulang ka. Amen. Tinatanggap mo na makasalanan ka. At kapag ikaw ay makasalanan, kung inaamin mo na may mali sa iyo, syempre, alam mo, kailangan mo ng tulong. So, rin tayo hihingi ng tulong. Di syempre, doon sa pinakamagaling na doktor sa lahat, ang ating Panginoong Yes. Jesucristo. Amen. So, kapag tinutokso ka na, at naalala mo, ako ay makasalanan, masasabi mo agad, Lord, help me. Amen. Lord, help me. Tulungan mo akong labanan tong tukso na to. Amen. No? So, yung pa lang, no? Maganda ng ano yan, maganda ng strategy. Pangalawa, kapag lagi mong naiisip na ikaw ay makasalanan, no? Napaka-receptive mo ngayon sa mga pain, no? Yung mga eksena sa buhay mo, naaalala mo yan eh. Ay, naalala ko dito ako natukso nun eh. So, dapat wag na akong pumunta rito, no? Intercept na yan. Lalayo ka na doon sa mga nagtitrigger sa'yo para matukso ka. Eh kung ikaw ba naman ay addict ka ba naman sa online casino, oh, burahin mo na yung app sa cellphone mo. Amen. Di ba? Amen. Eh, syempre, pag nadaanan ng mata mo yan, Oo. uy, teka nga, makapaglaro nga muna. O di kaya, Kapon sa cellphone. FYP mo, Nakakalungkot no? kapon cellphone. FYP mo, no? TikTok ka, nag-YouTube ka, lumalabas yung mga yan eh. So kung ano yung mga nag-trigger sa'yo, na tukso, skip mo kagad. Huwag mo nang panoorin, no? Sabi nga ng matatanda, kung ayaw mong maulingan, huwag kang pumunta sa kalanan, di ba? Kung ayaw mo, layuan mo. At pangatlo, syempre, kapag na-recognize mo na ikaw ay makasalanan, no? Pag pinapaalala mo sa iyo na ikaw ay sinner, pagka naandyan na ang tukso, sinurprise ka, biglang, eto na, yung tukso. Bigla na lang may isang sexy na dumating sa harap mo, no? At hinawakan ka. Naku po! Hinawakan ka na. No? Anong gagawin mo? Dahil nga kapatid, alam mong makasalanan ka, alam mong mahina ka. Tumakbo ka na. No? Huwag ka nang magpaliwanag. No? Huwag ka nang mag-reason. Huwag mo nang alamin kung bakit. O kagaya ng ginawa ni Joseph. No? Siya ay tinukso ng asawa nung isang Egyptian, no? Kung di ako nagkakamali, isang official, no? General yon or hindi ko alam kung tama yung title na ibinigay ko dun sa... Basta yung babae, asawa siya ng isang may katungkulan, no? Niyayaya niya si Joseph na makipag-siping sa kanya. Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo, no? Wala nang palipaliwanag, ha? So tayo mga kapatid, huwag na tayong mag-reason, huwag na nating labanan ng logic sa logic, no? Alam mo nang makasalanan ka, alam mo nang kahinaan mo yan eh. Tumakbo ka na. Lumayo ka na. Hindi mo na kailangan maunawaan kung bakit, no? Ang kailangan mo, lumayo ka ron. Tumakas. Takasan mo na yun, ano? Dahil hindi mo nga kaya, doon ka nga nagkakamali. So, by always admitting mga kapatid na ikaw ay makasalanan, lagi mong hahanapin ang ating Panginoon. Amen. Lagi kang magpapakumbaba at lagi kang lalayo sa tukso. Yes. So, yun lang mga kapatid. Amen. Amen. Maraming salamat. Yes, maraming salamat muli mga kapatid sa pagsama niyo sa amin. Yes. Sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Amen. At muli mga kapatid, kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan natin, kung may napulot po kayong aral, please like, share, and subscribe. At nang sa ganun, matulungan niyo naman po kami na ikalat yung mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. So yun mga kapatid, meron po diyang comment section. So kung ano po yung gusto niyong sabihin or kung ano po yung mensahe na pinarating sa inyo natin Panginoon, leave niyo po dyan. Tapos i-share natin yung message niyo, kung ano yung message na pinarating sa inyo ni Lord. Sasabihin natin yun sa iba pa nating mga viewers, listeners. So meron din po kaming FB page. So Yan. so Usapang Tinapay Podcast. So Yes. like, share, and follow na lang po mga kapatid. Okay, so grabe no. Ang ganda ng gabi nito. Ang Yes. ganda ng
mga reflections, no? Ang ganda ng Yes. dami na nating natutunan, no? Siyempre, yung kay Adan, no? Yung pag-iwas sa tukso, na kailangan nating gawin, no? At tayo makasalanan, pero may Panginoon na handang magligtas sa atin. Kaya Yes. wag tayong titigil sa pagiging makasalanan na lamang. At syempre, yun nga, patuloy nating mahalin, patuloy nating tinan yung Bible. Pag tayo nahihirapan, pag tayo natutungso, lahat ng sagot, lahat ng ating panangga ay nasa ating Bible. So, next week, syempre, hindi naman nawawala yung mga babasahin natin tuwing Sunday. So, for sure, mas marami ulit tayong matututunan. Tuloy-tuloy po ito, mga kapatid. At syempre, lagi po nating tatandaan Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye! Salamat! Thank you!